tungkol sa atong pagtuon sa Biblia. Kung ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong sa Kristo, siguruha nga ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom adto sa Dios nga Amahan. Ang 1 Juan 1:9 miingon, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios, ginayahan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. Ang Juan 4:24 nagaingon, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Kung ikaw mismo wala gayud mituo diha ni Ginoong Kristo isip imong manluluwas, ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. Ang Juan 3:18 pagaingon, the one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Ang Juan 3:36 nagaingon, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Atong abilihan atong word of truth sa Episo 2:8. Ang Episo 2:8 sa pinulungan nga Grego nga nag-ingon, Tegar karite este thesos minoi dia pistios kai totu uk ex homon theotu doron. So ang una nga word nato kaning gitawag nato post positive conjunction guard i-translate nato sa English og for. Unya gisundan siya sa phrase nga te karite. So kanang te mo na siya definite article. Unya gisundan siya sa abstract noun nga karite. Kung i-translate nato sa English mo na siya grace. Unya ang position sa karite mo na gitawag nato og proleptic position. So unsa man ang proleptic? Kanang proleptic murag kuan na siya ba? Anticipation of events before their actual occurrence. So tungod sa grasya, tanan sa grasya, bisan kita dili angayan, ang tanan na pahiluna na hiluna na sa tanang bisan gali ang kaluwasan, bisan ang tanan nga kuan ang plano sa Dios sa wa pa tanan gihimo na pahiluna na. Unya ang kaning kaluwasan gipahiluna na tungod sa grasya, meaning to si grasya wa tay tampo. So mutuo kag sa di ni Ginoong Kristo, ang kaluwasan ana na gipahiluna available tungod sa grasya mo. So mo na sabot og proleptic position. Unya di ba abstract man pero ani kaning grace, di ba, abstract man nga naon. Abstract meaning to say nga di nimo mahikap, di nimo makita, pero ang particular application ani, ang contextual application ani nga kining grace mao ni siya grace policy, grace policy of God alang sa atong kaluwasan nga yun sa man ako pag-ingon nga mao ni grace policy tungod aning definite article. Kining definite article nga te or i-translate to sa English og da, mao ni siya mihatag og mi particularized sa kaning karite nga
nga makaingon ta mao gini grace policy sa Dios nga sa paghatag sa kini gitawag nato og eternal salvation. Unya, kining dative ani muna gitawag nato dative of means or sa laing terminology instrumental of means nga nagpasabot ni siya nga ang lihok sa ang kining ang lihok sa verb, no, action sa verb gi-implement na ani or carried out or gi-perform na ani aning gitawag nato og instrumental of means. Nya ato makita dire nga impersonal ni siya. Ang impersonal means. So unsa may impersonal means? Ang impersonal, yung tanaw sa dictionary nga mao ni siya not influenced by, so not showing or involving personal feelings. So bisan pa di ba moingon ta nga uy di mo ko save kay kanang di na ko feel nga save ko, uy di mo ko save kay mura ko gigibati. So ang imong emosyon wala na, waya mo ilabot na bisa pag maglaban imong sakit imong tiyan. Once nga mutuo ka ni Ginoong Kristo, ang imuhang gibati na anang tayo maway labot tungod aning gitawag nato og impersonal means. Unya tungod sa kining gitawag nato og grasya. Kaya nga grasya wa kita tampo na bisa gamay. No? So mao ni siya. Unya sunod ani kining este. So usa may este? So mao ni siya present active indicative second person plural of I me. Kining I me mo na gitawag og verb to be, no? So kaning verb to be part ni siya sa kaning gitawag natong periphrastic. Sa English wala mo ning periphrastic, sa Greek rin. So kining periphrastic periphrastic construction gilangkuban ni siya sa duha ka verb. Kaning gitawag nato og kini siya no kaning finite verb og participle, no? So finite verb plus participle equals periphrastic. So Greek ray naa ana. So ato nang i-explain unsa nang periphrastic niyo tawag. So static present, no? Unsa may pasabot aning static present. So kining usa kini ka kondisyon, no? Di ba present tense na ang static present nga karon pagkakaron pero nga ang pagkakaron ang resulta ana mo exist perpetually, no? Nagtakaron mo tuo ka. Pag tuo mo ni Ginoong Kristo karon, kana ang imong pagtuo ana mo exist na perpetually hangtod sa hangtod until eternity mo na gitawag og static present. At the same time gitawag po ni siya og nomic present. So unsa ning nomic present? Nomic present gigamit ni siya to express sa universal truth or maxim commonly accepted fact, no? Mao ni siya kining nomic present nga sa Greek gigamit nila ni pag ingon galing nomic present meaning to say 100% yung ka nga tinuod na 100% ka nga accepted nga kamatuoran na siya. O mao na siya ibot pasabot ani voice. So ang believer may mo-produce action yun sa pinaagi sa by being in a perpetual state of salvation. Unya nga mao ni siya usa ka kondisyon nga wala gyud makausab, no? Dili mausab nimo bisan pa sa imong tanang failures or unsay imuhang mga kalapasan nga nahimo against God, dili na mausab ang kana nga permanent status even ang Ginoo. Nga once nga ikaw kanang gitawag og eternal security, nga once nga naana na nimo, dili na lang mabawi sa Ginoo kay ug bawi-on na sa Ginoo mawa man ang pagka immutable sa Ginoo, pagka dili mausab sa Ginoo. So dili na siya Ginoo.
how much kung kita nga wala gali kay tampo sa kaluwasan niya makausab na hinunta. So wa ba tay tampo so wa gyud tay katungod nga mo usab ana nga grasya nga gihatag sa Dios for by grace. Kita naluwas pinaagi sa pagtuo pero dili ato explain na nga ang pagtuo na to wa po na ilabot patay po na nga pagtuo nga mao ni siya nga bisan pa no dili ni kini nga by being kaning state of being perpetually saved wa kitay di ila makancel sa tanan natong mga failures o bisan unsa pa no perpetual ang kuan na ang epekto ana unya kining gitawag nato og indicative mode. Declarative is declarative for a dogmatic statement of doctrine, meaning dogmatic sigurado gyud kayo nga kani nga statement sa doktrina sa kaluwasan sigurado gyud ka nga tinuod di matangtang sa kinsa di mausab once you are saved always saved mo sa giingon nato diha unya asa akong ingon nga kining IME part ni siya sa gitawag nato og periphrastic construction so unsa ning periphrastic construction tungod sa kining Koine Greek kining gitawag nato Koine Greek mura ba og kanang sa street language ni daghan sa una sa Grego daghan ngayon ay gitawag og Attic Greek man ni Attic Greek man ni classical Greek na daghan no daghang klaseng Greek unya sa Koine Greek nang mihuwam sila og mga literary style sa nagklase-klaseng mga Greek nga pinulungan katong mga lawom katong mga lisod nga Greek ba pero mura ba og sa English ko si Shakespeare pa lisod nga pagka-English pero maka-express sa thought pattern sa usa ka tawo no nga ma-express gyud sa mugawas gyud ug unsay naa sa mong panahon na imo gyud ma-express sa imong ka istorya ba o sa imong imohang mga hearers nimo so balik no kini periphrastic construction gilangkuban ni siya sa finite verb plus participle. So kini siya si Paul may writer ng Ephesians si Paul nanghuwam siya og kaning literary style sa kining gitawag natong Attic Greek kining or also known as classical Greek Attic sa nang sinultian sa Athens ba sa Athens unya kaning Koine kay mao maning mga sinultian sa katong mga gipangsakop ni Alexander the Great sa iyang empire kay ingon si Alexander the Great so maghimo tag bag-ong pinulungan nga mura ba og gamay Pilipinas gamay Bisaya gamay Tagalog gamay Hilonggo gamay ginagmay mga gitipo aron ang tanan makasabot o makakat-on og dali so mo ani gihimong ngana ka genyo si Alexander the Great pero di man sa tanang panahon nga na may mga lisod nga thought pattern nga dili ma-explain sa bag-ong giimbento nga pinulungan kaning street language nga Koine. So mao na sa usahay ang katong mga bright katong mga advanced nga mga tao para nila Plato nila ni Socrates mugamit ni sila og kanang mga lawom nga terminology aron nga katong mga pulong nga ilang gigamit gi-combine nga mo express sa ilang gustong ipasabot ngadto sa ilahang tigpaminaw sa so kini periphrastic mo nagpasabot nga kung usara ka verb form ang gamito nimo dili nimo madetalye kayo ang aksyon sa maong verb so nanginahanglan ni og duha ka verb form aron gyud ma-express nimo mapalabas nimo ang gusto nimong ipasabot no
mo ni ang purpose sa periplastic aron mo provide ni siya og more forceful expression. Generally gid kini periplastic construction nagpahimug-at kini sa kining gitawag natog duration. Unsa man in other words nga kini siya kining you have been saved mao man ni. You have been saved. Mao ni siya have been saved. Unsa may buot pasabot ang kaning periplastic mao ni siya nga nag-ingon ni nato nga once kita mutuo diha ni Ginoong Kristo kana siya permanente na siya. Kaya ngano? It is the work of God and what dili ta makausab ni ana. So mao ni siya basic nga pasabot sa kini gitawag nato og periplastic construction. Mao ni kaduhang part sa periplastic construction kining sisominoy. So una katong este no. So kung imo ning tapod este sisominoy. So mao ni kung i-translate nato ni you have been saved. So sisominoy is a perfect passive participle nominative masculine plural of sudzo. So ang perfect tense is intensive. So unsa may sabot aning intensive? Ang intensive it indicates the completion of an action. So at the point of faith in Christ, no? Nga sa panahon nga kita mutuo ni Ginoong Kristo ang tanang mechanic sa kaluwasan kumpleto na wala tay ipuno pa, wala tay yung faith plus works. Faith wala ya muna kay kaning intensive perfect na nakumpleto na ang action sa panahon nato sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo, kumpleto na ang action sa verb, no? Unya dili lang kay kana with emphasis pag yun, with emphasis on the existing results of being saved forever. Mo nang eternal security. So kani siya mao ni gitawag nato sa Griego nga style. Mao ni ilang style nga pag nga this is an emphatic method of presenting a fact. Mao ni ang mga Griego master kayo sila nga mo present sa kamatuoran ginamit ang mga pinulungan o nga combination sa words or phrases nga inig kadungog atong mga tawhana makaingon sila mao na ibot pasabot mo bitaw lang kani Biblia kinahanglan mo balik kita sa original kung sa English atong basahon murag wala di ta kakita og unsa gyud buot pasabot na pero ibalik mo sa mga kuan makaingon jud kag luoy gyud kay ning English nga pinulungan og ikumpara sa Greek diha nimo makita og usa ka variety mga Griego ang ilang thought pattern ang ilang thought process grabe gyud ang ilahang sa usa ka word gud aning Greek i-explain mo sa English mo mukabat pa nagpila ka paragraph o pila ka sentences aron ma-express gyud nimo ug unsa gyud buot pasabot anang usa ka word equivalent og pila ka sentences or mahi pila ka paragraphs pa sa English. So unsa may kamatuoran ani presenting a fact kini aning context ang kamatuoran na kini gitawag nato og eternal security. Unya passive voice. So kini passive voice sa man ni ang subject maoy mo dawat sa action. So mo na the believer receives the action of the verb at the point of salvation. So ang object ani being acted upon naay laing binuhat o laing instrumento nga nibuhat sa lihok sa verb, no? Di ba? Usually kung active na siya, ang subject mo imo lihok. Ang passive siya ray mo dawat sa lihok, no? Mo ni siya nga ang subject ani is being acted upon na lagi agent ani, lagi agent nga mo express sa action. So kinsay agent ani so atong balikon no nga atong sa instrumental means or dative means katong gitawag nato og karete.
kay sa grasya. Unsa ni kay ang grasya mao ni pamaagi nga gigamit sa Ginoo. No? Unya, passive, di ba? Passive voice, usually, ang passive voice, intransitive yun na. So, unsa man ang intransitive? Ang intransitive verb, mao ni siya nga ang complete affirmation na by itself ba nga wala na ni siya nanginahanglan og object or direct object aron makumpleto ang meaning, ang kahulugan sa maong sentence, no? Mo ni intransitive. Pero ang transitive verb mo ni gitawag og incomplete affirmation nga nanginahanglan ni og direct object, no? Aron makumpleto ang sentence. So ani nga context is passive. So mao ni siya nga ang magtotoo wa gitampo dawat ra sa lihok sa verb at the point of salvation. Ang faith na to, ato na explain nga ang faith na to, kung wa ang Holy Spirit patay kay kita patay espirituhanon, ang atong patay gyapon atong pagtuo. So ang kuan na ni tungod sa grasya sa Dios, mao na siya. Unya, participle is circumstantial. So unsa man ning circumstantial? Kaning circumstantial participle nagpasabot ni siya nga ang action na kumpleto na completed action in past time. So kung kani sa detalya ka sa periplastic, kung i-detalye na nato ni ingon anion nato ni pag-translate. For by grace you have been saved with the result that you continue to be saved forever. So mao ni siya nga kung sa pangunahuna sa Grego mao ni laha sa atong tayma mao ni laha nga di ba sa ato ani kay mingon na for by grace you have been saved through faith, di ba? Ana, pero sila la emphatic yun sila, no? Nga kana bang statement ba, di ba yung mga sure yung sila mao gina siya mao na aron wa na kay di na ka maka di ba i-anticipate nila na ilang i-anticipate na daan ba ang mga possible nga mga nganong unsam ni di man kuan. So ang Greek na ano siya style nga pag present nila ana nga kuha na nimo kaayo wa na kay what if ila nang kuan ila nang nagets nagyo kaayo nga wa na kay matira wa na kay manghunaan pang mga question. Balikon ako mao ni sa corrected translation. For by grace you have been saved with the result that you continue to be saved forever. Mao ni siya uto sabot sa circumstantial. Next phrase na to ang preposition dia plus pistios. So magapon ako para sa karete ablative means feminine singular from pistes. So kung imo ning i-translate mo ni through faith. Unya, ablative means indicates the impersonal means used in producing the action of the periphrasis. So unsa ganitong periphrasis? Ang periphrasis nato ani katong iste katong ug i-translate to sa English katong you have been saved. Unya, pahinumdum lang through faith. You have been saved through faith. Asa na to makita? Daghan tag makita diha sa sa mga bersikulo diha sa Biblia sa mong cite lang ko gamay example. For example, John 3:16. For by grace, di ba? And then John 3:18.
Galatians 2:16, Galatians 3:26. So, ano mga bersikulo ha? Mo pamatuod gini nga ang kaluwasan tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. Unya, ani nga context ang kining word nga pistes, no? Or faith. Kung sa adunay tulo ka sa Biblia, adunay siya tulo ka nagkalain-lain nga paggamit. Una, kining gigamit ni siya isip in an active sense of believing. Ikaduha, usahay, gigamit ni siya sa passive sense of what is believed or doctrine. Ikatulo, usahay, gigamit po ni siya sa kaniming used as a characteristic of faithfulness. Pero ani nga context, kining number one, ang ego ani kaning gitawag nato active sense of believing, no? Which means mo siya faith. Unya, ato ning tanawon kuno unsa may definition sa faith. So, faith, ang definition ani, faith is a non-meritorious state of mind. It is a system of perception in which the subject has zero merit. All merit is in the object. So, kinsa may object sa atong faith? Of course, the Lord Jesus Christ. For example, ang object sama sa Diyos, no? Or Ginoo sa Kristo, no? Or ang object sa atong pagtuo sa statement of doctrine. Or kaning sulod sa mga sa Biblia. So, object na sa ato ang pagtuo. So, ang pagtuo, faith is based on confidence in the authority and the veracity, no? Veracity of another. Ang authority niya o veracity ang pagka matuod, no? O katinuoran. In contrast to perception based on one's own knowledge or reason. So, it is in contrast to rationalism or empiricism, which are the two meritorious systems of perception. So, nganong meritorious maning rationalism ug empiricism? Kaya ano, ang rationalism, ang iyahang definition mo ani, reason is the source of knowledge in the subject and superior to an independent of any sensory or perception or observation in an experience. So, rationalism based on reasoning, based on your reason nga pwede nga ma-observe sa imong sensory, sense of based on your observation or sa imong experience, no? Unya, empiricism is a perception of a subject by experience and observation rather than theory. So, rationalism, more on theory mo to, reasoning. No? All ideas are derived from perception using the senses. So, rationalism, more on reasoning, more on theory. Pero ang empiricism, mo ni giingon na to see is to believe, no? O unsay ma-experience sa imong five senses, sense of touch, sense of taste, o unsa diha sa imong kita, no? Sa imong madungog. So mo ni siya empiricism. Ginoo, di ko tuog Ginoo, kita Ginoo. Di na makita mo so nga na ba? So throughout is faith, a non-meritorious thing, no? Non-meritorious kay wa mangitay tampo sa gamay. Na dili non-meritorious meaning to say nga wa tay abilidad, di ta angayan, wa tay katakos, wa tay bisag gamay, no? Iya tanan sa Dios mo lagi kuan faith and grace. Mo siya kuan diha ka importante diha. Natay gitawag og conjunction kay. Pero ani nga part kining conjunction nag-introduce ti siya og kining gitawag nato og parataxis. So mo gyapon sa Greek sa figure of speech ni siya.
kining parataxis. So kay kung i-translate mo ni and, so paratactic conjunction kay. So ano makaingon mo kung paratactic ni tungod sa sudden change of gender. Unsa nga gender? Ang gender sa faith o sa grace, both feminine gender. Pero ani nga ang relative pronoun, ang gender sa relative pronoun is neuter. So unsa man ni kaimportante kay sa English magadwa magoy gender sa ilang mga words sa noun, pronoun, sa participle, sa aning sa Greek naa nay gender. So mo nang di jud ka malipat kay kinahanglan ang kung ang pronoun ang buot pasabot niya sa main noun kinahanglan magtukma ang ilang gender. Di pwede masculine ang for example ang grace masculine nga mingon diri it. So pronoun di na pwede og neuter o di na pwede feminine, kinahanglan masculine na siya aron makaingon na kini siya nagpasabot kaning it ang buot pasabot ani katong faith, kinahanglan sibo sila. Pero kung di sila magsibo mo nagitawag og paratactic conjunction. Nga kining paratactic conjunction gihimo ni sa mga Griego nga once nga mo daan ni siya nga construction ila ning hatagan og pahimug-at nga kini nga butang importante kayo nga murag di ni pwede ibaliwala, importante kini butanga. So ingon ana ni for example di ba sa English nga translation kini Ephesians 2:8-9 mingon tag for you have been saved by grace through faith. Ya ang kaya ni di ba? And this mingon kag ang this ang daghan mo ingon tan-awon mo sa English. And this mingon jud kag ang this ani either faith or grace, no? And this is not from yourselves. It is the gift from God. It is not by works, lest any man should boast. Daghan mo ingon nga kining this mao lagi na kung igo ra ta mo basa sa English di kita ni pero kung imong basahon sa original asa na to ngano makaingon ta nga para taxis ni tungod sa sudden change of gender. atong tanawon ni siya og kay di ba kay kining conjunction kay nag-introduce na siya og parataxis. So mao ni gitawag og paratactic conjunction kay i-translate to and. So unsa di ba unsa ning parataxis na used to coordinate two phrases with no syntactical relationship. So, for example, ang atong kung basahon mo sa English unsay meaning ani kanang di mo gamit og mga conjunction ba and or ana. Ang example ani, for example si Caesar, I came, I saw, I conquered, di ba? So, example. Pero kani nga aning sa ang kini kasi Caesar Latin man to laha. Pero kini Greek. Ang parataxis ani ang change of gender, no? Sudden change of gender. Nga kaning makita nato nga ang word duha ka pulong grace o faith are both feminine gender. Pero makita nato kaning demonstrative pronoun nga toto nga neuter gender. Ang uban gali kaning toto is an immediate demonstrative nominative neuter singular from hotos, no? Kay toto kay ano siya? Hotos niya kini kay ang ini-translate sa English nato ani this, ang uban gi-translate og that which is wrong. Kay ano? Kani kay
immediate or near demonstrative. Katong, di ba, this, near or immediate demonstrative. That, mo na gitawag na to sa English og far demonstrative. Nga ang word sa Greek sa that is ekinos. So di gina kanang mo translate sa English og that, wrong gina siya. Kaya ngano, ang gigamit nga word ani kay toto man. Kung i-translate mo that sa Greek ana ekinos, which is kung mo translate kag that, wrong gina siya. Kinahanglan ang pag-translate na is this. Unya, mo ni siya nga ah, nga ang 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 balikon ang parataxis nay has to do sa gitawag na tuog change of gender, no? Nga di ba kung ang relative ang image o sa unsa nga pronoun kung modify ka ana, no? Modify something, no? Kung ang relative ang pronoun mo modify something, ang ilang modify kinang sa Greek kinahanglan pareha og gender. Unya mo lagi hapon kini nga style sa Attic Greek yapon kini gitawag og parataxis nga mo hatag og very special emphasis, no? Ana nga sentence or phrase pinaagi sa pag-usab sa gender, no? Nga kining hutos wala ni mag-refer sa grace ug faith. Pero unsa may gi-refer ani kining gitawag na to entire matter of salvation tungod sa concept sa verb kining have been saved, no? Although sa Greek word wala na sila matching of gender, no? Sa kani sa verb. Pero sa now naa gyud na. So mao ni siya kaning giingon nga no syntactical relation tungod kay kining toto neuter gender. So dapat unta ni sila, di ba, ang pag-ingon diri og you have been saved, no? By grace you have been saved through faith. An, di ba, ang an dapat sumpay unta ni pag ang sunod an ana sumpay unta ni diri. Mura ba og ang mo pareha silang idea ba? Pero ang an ni nag-introduce ni siya og lain nga idea. Dili walay relasyon sa una nga phrase or una nga sentence nga iyang gi-coordinate, iyang gisumpay. So mo ni siya gitawag ni siya parataxic conjunction. Ang nagsunod ani, di ba? And this, ang this, ang asa ni na part in this, nabilong ni siya sa first kuan kanang phrase kaning gitawag na to you have been saved. Ano siya? Ano nabiling kaning this kay ano? Ang toto neuter. Di gina siya pwede nga nagpasabot sa faith o grace. Kay ngano, ang faith o grace feminine gender. So di gina pwede ka mo ingon kung sa Greek di siya pwede kay neuter gender siya. Pero sa English di mo ni makita. Maglalis na buntagay sa English, why mo daog na to? Kay ngano? Wa man gyud makita sa English pero ibalik na to sa Greek. Awa. Kaingon jud kag ana nga na sa Greek, na day oo na mo day. Kaingon jud kag ingon ana ka-advance og pangunahuna ning mga Griego kay so umaabot nga panahon di gyud ta mag-alalis nga uy kining that abot pasabot ani grace or faith kay ngano ang mga pinulungan sa Griego na gender no na gender unya balikon ako ang kaning this nagpasabot sa entire matter of salvation. Nga na ang pag-translate ani and this matter of salvation, pero ang problema ani ang this ang this kung sa salvation pa ni ang problema so natay tampo kay faith na to ang faith na to is
Naaday tay tampo kay di ba mo kuan man ta? Ang problema is ang atong pagtuo patay gyapon lagi na kay ngano kita gianak buhi nga tawo naay kalag, naay lawas pero walay espiritu. So sa panahon nga mutuo ta ni Ginoong Kristo, kita hatagan ta sa Holy Spirit o human spirit. Nga ang human spirit mo na butangan samahan og eternal life. So karon lain na po ng topic to. So kini siya ang sa kaluwasan ang atong pagtuo kung wala ang balaang espiritu ang atong pagtuo wa gina siya mo patay gina yung unsa kadako sa pagtuo nga maka-translate into salvation. Mura ra gud og kanang aninipot ngon ana ra murag kidlap-kidlap ba kanang padung na mamatay. Ana ra wa ya mo ang kanang battery nga nalubat ngon ana ang atong pagtuo. Nga sa enabling ministry of the Holy Spirit unsa man enabling ministry of the Holy Spirit sa panahon nga makadungog ta sa gospel unsa man ni gospel mo ni ang kanang gitawag good news pulong sa kaluwasan yung believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved makadungog ka na patay man tano. So spiritually wa ta kadungog di ta kasabot tungod kay patay ta spiritualon pero ang enabling power sa Holy Spirit mo act as a human spirit nga sa panahon nga makadungog ta sa gospel atong masabtan ang gospel inig makasabot ta so naanatay desisyon either nakasabot ko believe na di ko mutuo ni Ginoong Kristo nga akong maluluwas kay di mo ko mutuo ni Ginoong Kristo or mayo kag mao ba mutuo ko ni Ginoong Kristo nga akong maluluwas pero kanang imong pagtuo wa gyapon na ngano kay kung wa ang efficacious grace sa balaang espiritu wa ra gyapon. So unsa man ang efficacious grace sa panahon nga mo decide ka nga mingog nakasabot ko nga si Ginoong Kristo nga akong personal maluluwas mutuo ko diha ang imong pagtuo patay na to dadun to sa balaang espiritu o mahimo tong epektibo mahimo tong valid tungod sa gahom sa balaang espiritu mo na gitawag nato og enabling ministry of the Holy Spirit. Duha ka buok ni nga kuan kani gitawag sa ang enabling ministry sa balaang espiritu duha ni sila kani gitawag og common grace o efficacious grace. Na kung wala na sila ang atong pagtuo useless gyapon na. Balik ko na ko common grace na ang balaang espiritu mo act as a human spirit aron sa panahon ang di pagtotoo makadungog sa gospel sa kaluwasan iyang masabtan ang nalang gospel unya tungod sa ang nakasabot siya ana tay mo decide siya either mo accept siya ni Ginoong Kristo nga iyaha maluluwas or i-reject niya si Ginoong Kristo sa panahon nga i-reject niya si Ginoong Kristo muhunong na ang ministry of the Holy Spirit di makapugson di man ipugos. Pero kung sa panahon nga mutuo ka ni Ginoong Kristo, ang Balang Espiritu, iya tong bitbiton ang imong pagtuo nga mahimong valid, nga mahimong epektibo. Nga mo resulta na siya og 40 ka butang mao tong makadawat kag eternal life. Ikaw mamahimong anak sa Dios. Ikaw mamahimong manununod uban ni Kristo. Ikaw mamahimong royal family of God. Ikaw mamahimong royal priesthood. Ikaw mamahimong anak sa Diyos. Ikaw ang imong lawas puy-an sa balaang espiritu, puy-an sa Diyos Amahan, puy-an ni Ginoong Kristo. Ikaw filled with the Holy Spirit. Mao 40 ka butang ang madawat nato sa panahon nga kita mutuo ni Kristo. Pero kana siya impersonal din nato na wa tay madawat nga kuan, wa gyud tay bation sa gamay pero tinuod. Pero tinuod siya nga kuan nga panghitabo. Mo na siya gitawag supernatural. So mo ni siya nga mo na di kita ka panghambog nga naatay tampo sa kaluwasan.
Kaya ang tanan iya sa Dios. Ang God the Father mao na naggama gyud sa plano sa kaluwasan. Ang God the Son mao na may execute sa kaluwasan pinagi sa pagpalansan niya sa cross. Ang God the Holy Spirit mao na may pagahom. Mao na may pagahom aron ma-fulfill ang mechanics, ang plan of God sa kaluwasan. No? Mao na ang tulo naa na sila parte sa kaluwasan sa tao. Ang tao ay tampo. Mo nang di kanang moingon mugawas ang kahambugiro sa tao, mugawas ang pagka-arrogante sa tao, lumingog, nawagtag akong kaluwasan kay grabe ang usa nahimo karon. Amo na giingon nga unsa maka labaw pagka sa Ginoo. No? So karon ang kani gitawag nato og common grace, unang mabasa nato sa Genesis chapter 6 verse 3 no. Sa panahon nga si Noah nagamag-arka nga tingala nga tao nga unsa kinsa man ang nagduklok-duklok sa bukid. So mga tao lang curious ba? No? Ang mga tao sa una atong time wa man gaboy abay walang kailag dagat. Unya mo kaya ang mga tao sa una nagtuo sila nga di sila maglako-lakog layo kay nagtuo sila nga ang kalibutan flat. Unya naay murag umulakaw sila mahagbong asa way sa kuan mo ila pagtuo nga. So ang civilization at wagi sila ka kitag dagat mo sila. So natinga sila nga si Noah naggama og sa maggama no ingon si Noah arka ni. Para sa arka para sa kuan kung maabtanig kuan diri maabtani og kanang tubig ha so tubig. Kung kailag kuan so mo mga tao curious kayo. Muadto dito. So ining adto dito si Noah evangelize tong mga tao ni Noah. Halos tanang tao gyud ato dito tungod kay kansa ato out of curiosity nga uy naay nagama bawo sa tuig gama so ato dito ay ato sa mga tao so sa 120 ka tuig nga si Noah nagsig evangelize wa gyud bituo ang bituo walo ka tawo ra si Noah iyang asawa iyang anak tulok buok og asawa sa mga anak so mo ni in short nga kuan istorya sa kanang gitawag nato og common grace no pero ang uban po mga tao na yung 120. Uy, usa 120 lang yun. Di mo na mao. Ang 120, mao na time na gikan sa paghimo ni Noah, 120 ka tuig ning gihimo ni Noah, arka niya, 120 po ka tuig, si Noah nagsigig evangelize, na so sa 120 ka tuig, wagi, mituom sa usa, hantod ng mga tao, tanang tao nahimo lang half angel, half demon, half tao. Sa Genesis chapter 6 kato bitong ang mga demonyo ipang pangasawa atong mga baji aron ang tuyo nila ato nga ang tibuok katawhan masagulan og demonyo kalahati demonyo kalahati tao mao to sila mga Hercules, mga Achilles, mga mao to mga superhero ba katong mga kuanan ang ilang tuyo ato is kung was nga masagulan og half demonyo ang tanang katawhan so di na magpakatao di na mahimong magpakatao si Ginoong Kristo kaya ano at half demonyo so iligawa siya ato half demonyo na po si Ginoong Kristo sumuti tuyo kay once nga dili mapakatao si Ginoong Kristo mudaog si Satanas kanang gitawag natong angelic conflict kay ano mahimo magpakako ng Ginoo kay wa siya maka sa iyang gipangsulti nga mao ni mahitabo nga ana di man mahitabo na kay mo provide ko kaluwasan pinaagi sa kuan ana ni Ginoong Kristo di man mahitabo mo po na nahitabo karon sa mga Hudiyo kaning gubat diha sa kuan usa na matingata nga karong panahon na kita daghan gubat tibok halos gubat sa Ukraine gubat dito sa Africa gubat sa grabe pila ka tawo gipang masakir gipang genocide dito sa Africa pero why istorya bisan gamay wagi timik pero Israel gamay kaayo nga lugar tuldok na sa Middle East gamay nga sayop sa Israel ang tanang tibok kalibutan mo condemn sa Israel no matingata nga ano man nga sa tanang sa human history sentro man ni kanunay ni Israel kay no kaning mga tao pod nga kontra sa Israel
gi gamahan po na ni Satanas kay ano? Ang gusto ni Satanas hutdo ni mga Hudiyo. Kay sa panahon nga mahurot ang Hudiyo, mudaog gyapon siya. Di ni siya matambog sa linaw sa kalayo kay ano? Mabakakon man pong Ginoo. Di na mahitabo ang millennium. Ang millennium is mao na siya ay panahon nga muhari si Ginoos Kristo, muhari si Ginoos Kristo sa mga Hudiyo. Sud sa usa ka libo ka tuig. So mo ni karon nga matud pas Ginoo, ingon Ginoo. Kung imong i-curse nimo ang akong katawhan, I will curse you. Pero kung imong i-bless ang akong katawhan, I will also bless you. For example, Amerika. Nganong ng Amerika nga na one time bisag hantod karon bisan pag Amerika hap padung na us-us. Ngano man nga dahil mo pinaka powerful nga nasod sa tibuok kalibutan. Kay ngano? Naa dito ang Hudiyo dito gitagaan og kanang heaven. Ang Hudiyo maka free sila sa Amerika. Tagaan sila og ila makatungod. For example, ang Germany sa una daghan kay Hudiyo diha. Niabot ang time ang Germany powerful kayo. Pero ang Germany ilang lotos ang Hudiyo, di bagsak ang Germany. Sa Spain, niabot ang time nga powerful kayong Spain. Pero sa Inquisition, ilang mao gapon gi-persecute ang Hudiyo, bagsak gapon Spain. So, igon ana na siya nga kung ang mga Hudiyo, maldito, mga Hudiyo, maro, kundi kayo, pero ayaw yun og sabay anong gitawag og anti-Semitism kay Ginoo may kontra nimo. Bisan pagka mga Hudiyo di na mga magtotoo pero saad ba mo na sa Ginoo? Saad na siya mao bitaw nang bisan asa butang nimo ng Hudiyo. Dato yun na. Bright kayo. Kaya ano, special mo nang matawhan na. Pero sa kaluwasan, equal opportunity na. Pinaagi ni Ginoos Kristo. Wala mong pasabot nga, Hudiyo sila, luwas na sila, dili. Kailangan mo, tuo sila ni Ginoos Kristo. So padayon ta. So mo ni ani nga kining word nga parataxis nagpasabot ni asay parataxis ani kining change of gender kining hutos part ni siya sa you have been saved dili ni part wala ni mag-refer sa grace of faith tungod kay ang grace of faith feminine gender ang hutos is neuter gender so mao ni siya buot pasabot ani mao ni siya itas ang demonstrative pronoun nga tuto wala ni nag-refer sa grace and faith but sa entire matter of salvation. So next phrase we have preposition X plus genitive second person plural humon no from the pronoun su. So ang personal pronoun gigamit ni siya isip kini gitawag na tong reflexive pronoun morning not of yourselves reflexive no so naatay gitawag og negative adverb kining uk so pag ano ni di ba not pag translate ani not by works no gitawag nato ni og so naay adunay kuano and this matter of salvation is not from yourselves. So mo siya no ang pag translate ani. Onya so mo siya no the last phrase kaning CO2 doron. So doron mo ni gift. So Theo mo siya ablative of agency. Translate to God. So ang doron, nominative neuter singular. So muna atong corrected translation sa Ephesians 2:8. For you have been saved by grace, with the result that you stand saved forever through faith, and this matter of being saved is not from yourselves. It is the gift from God. So muna siya ang
Ephesians 2:8-9.